Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon, isa pong health reform advocate. Nandito po muli tayo para mag-discuss po ng COVID. Walang kasawa-sawa po tayo. Naging student of the game na tayo, ika nga. Para tayo ay maging mahusay, kailangan pag-aralan natin at makatulong ho tayo sa pag-resolve ho nitong case natin. Good evening po sa inyong lahat po. Maraming salamat po sa pakikinig po. Marami ho tayong dapat i-cover ngayon at ang nakita kong dapat natin i-cover yung paglalahad po ng data na for the first time na-delay po nung Sunday, July 12 at na-announce po magkasunod po this morning 8:30 at ang sinabi po diyan napakataas po ng cases po natin at mataas din po yung deaths o yung number of deaths po natin, 165 deaths po yung namamatay. Tapos po yung cases din natin po ngayong araw, ngayong gabi, 838 at kaninang umaga 2,000. Tapos ang namamatay po, um, i-add natin yung 162, i-add natin yung 162 plus yung 165. Madami po yun in a single day. Kung i-add natin 162 plus 65, yan po ay lumalabas na 227 po in one day. Isa po yan sa pinakamataas po na na-record po natin. So, ano po ang ibig sabihin yan? Kanina po ang inyong lingkod ay na-interview ng GMA7 para ho sa saksi. At ito po yung question po sa akin at nandito pa ho yung questions at may record ko po. Ayon daw sa Department of Health, yung mga sa Bangkok may nanonood. Congratulations ho sa Thailand. 48 days daw ho kayong walang viral transmission or local transmission. JR o Mathy, good evening. Sa Thailand, kamusta po kayo? Nagmamatter daw po yung cases po kung naiulat po na yung death pa lang yan ay May. Yan ay National Capital Region at saka Cebu. Nagmamatter po yun kasi kung meron pong mataas ang namamatay pa ho noon at ni-record ho noon pa ho yan, sana napigilan po natin yung Cebu. Naalala nyo po yung Cebu, June 1 to 15 tumataas ang cases yan pero naiulat lang po yung pagdami po ng mga capacity hospitals po only na full capacity hospitals mga June 12 to June 13 ng pagdalaw po natin dyan at nung ng National Task Force at nung June 15 naging ECQ po ang qualification po ng lugar na yan. So ibig sabihin kung yung data po noon real time and granular at hindi ngayon ho na-announce ho tayong 227 deaths for today kasi 162 plus 65, hindi ho siguro mauulit ho uli ngayon. Sa ngayong araw na ito, 4 pong hospital ang nagdeklara ng salamat po, medyo pagod na po ng konti at natulog muna po. 4 na hospital po mga kaibigan ang nagdeklara ng full capacity. Yun po Makati Medical Center, St. Luke's Medical Center, Quezon City at saka Global. Nag-announce na po yan at saka yung huli po National Kidney Institute po transplant. So ibig sabihin itong mga hospital na to nagdeklara na at maaring in the next few days yung iba ring hospitals. Na ano ang meaning niyan? So kung kayo po ay nag-a-analyze, yung ibig sabihin ho niyan, kung increase ang cases nyo the past few days or the past few weeks, ang ibig sabihin niyan, yung viral transmission natin ay hindi controlled. At eventually, kung hindi controlled yung viral transmission natin, some of these patients ay magdadala ng sakit dun sa mga vulnerable patients. Kaya po marami ang
ang nai-record po na namatay na hindi ho naideklara ho ngayon. Pero since full capacity yung ibang hospital at may dalawa na ho tayong doktor na nasabing namatay the last few days, ang ibig sabihin niyan, mauulit po yung nangyari ho nung 3rd week at saka 4th week ng March na maaring marami tayong healthcare workers na namatay po. So kailangan po natin i-address po yung pagtaas sa pamamagitan ng quarantine classification. Ang Maynila po ba ay dapat po ba na yung GCQ po ba siya or i-maintain siya or bababa siya sa modified GCQ? Sa tingin ko po hindi. Maaari pong i-status ko siya pero at the present rate ng status ko siya, tumataas pa rin cases. Baka dapat modified ECQ siya. Kasi kung ECQ siya, magbibigay po tayo ng ayuda, I don't think kakayanin po ng country. Pero kung clinically, without any bias, or without any financial problem, kung tumitingin tayo ng pasyente na hindi tayo tumuturing kung makakabayad o hindi, siguro ang dapat gawin talaga ay mag-ECQ ng 2 weeks, tapos mag-MECQ. Kasi hihingi po ng ayuda po yun, ay pag ayuda po yun, ibig sabihin naka-lockdown na naman ang economy natin na itigil, tapos gagastos tayo para sa ayuda para sa mahihirap. So yun ang magiging malaking diferensya dyan. Pero clinically, ang tingin ko, dapat siya ECQ, tapos dapat either i-maintain siya ng GCQ, pero at the present rate mukhang hindi. So, ang pinaka-logical siguro ay modified ECQ. Pero ang best choice, ECQ 2 weeks, tapos improve natin ang healthcare capacity. Ngayon ho, pinipilit nilang i-improve ng gobyerno, i-improve ang healthcare capacity po. Sa pamamagitan po ng pag-appoint ng isang isolation SAR. Una muna test SAR na yun po si Secretary Vince Dizon. Tapos isolation facility SAR si Secretary Mark Villar para mas marami tayong ma-isolate na mga pasyente kung puno na po yung mga hospital. Ang pangatlo, in-appoint nila yung contact tracing SAR si Mayor Benji Magalong na nababanggit natin po dito. Yan po yun. Ang isang gusto natin imungkahi, sana po isang champion ng local government unit. So, mukhang nagkakapare po yung ideas po natin at saka nung mga nasa IATF. Kailangan lang po natin sigurong i-tighten up yan. Ngayon, ang isang opinion ko kung mamarapatin nyo, gusto kong sabihin sa inyo, binasa ko po itong change management book po sa Harvard Business Review. Kasi gusto ko naman patunayan, hindi ho lang tayo nagko-komento, kung hindi nagsasuggest po. So, error number 1, not establishing a great enough sense of urgency. I think with the appointment of Undersecretary Leopoldo Vega na maging treatment center, siya po mamamahala kung napupuno na po yung mga hospital natin para hindi na po maulit. Isa po siyang dating medical director ng Davao at parang PGHO pinangunahan niya. So we're using the hammer and dance concept ngayon. Pero dapat to mas maigting po ang ating pag-hammer doon sa mga apektadong area while we upgrade right now with appointment of important persons. So siguro ito ho kasi mga taong hinirang nila ay mga taong mabibilis kumilos. Siguro naman po madadagdagan po ng inspiration or spark plug ang description natin, ano? Oo. And then forming a powerful guiding coalition. Ito po siguro sa pagtatapos po ng issue sa Kongreso, makaka-focus na ang Congress at Senate para matulungan yung executive branch at saka local government unit. Kasi nagkaroon ho tayo ng lack of focus dito sa pandemic pong ito. Tapos we need to create a vision and communicate the vision. Huwag naman yung mamasamain, baka kailangan magpalit po tayo ng communicator para mas effective po sa akin si Secretary Nograles
na nagpapakita ng compassion at empathy. Kailangan po kasi yung magko-communicate po sa atin, yung may compassion, empathy. Lately, naririnig ko uli si Secretary Nograles na nagpapaliwanag at 'pag napapakinggan ko, parang gumagaan ho yung pakiramdam ko. Parang nai-inspire ako, matalino, magandang aura, humble. Baka kailangan po kung naalala niyo dati si Attorney Sal Panelo 'yun, tapos si Secretary Nograles, tapos napalitan po. Tapos baka kailangan natin ng good communicator ho ngayon na nagpapalit-palit naman tayo at mas maganda ho siguro i-try natin ho ito, na magsalita, i-articulate para ma-inspire ho yung mga kasi 'di ba remember dun sa change, we have to motivate the elephant or the population. So how can we motivate people if we will not show compassion and empathy? Then communicate the vision very well. Now we need to empower others to act on a vision. But we cannot enforce people to follow kung ang maririnig nila hindi inspiring. Yun ho ang tingin ko po na dapat pong gawin natin. And then create short-term wins, yung mga SARS po, allow natin magsalita po sila para masabi nila yung plano nila, ma-articulate nila yung kanilang goals at yung kanilang mga achievement para hindi lang nanggagaling sa isa. Tsaka mas mabilis po kung yung mga gumagawa, sila mismo po ang magsasabi at mag-e-explain. Ang tingin ko po mas maganda po ang ganito mangyari. Magaganda po yung mga suggestion niyo 'no. Opo. Nakikita ko po yung ano, yung mga suggestions niyo at mamaya po babasahin ko po 'yun. Thank you po, naririnig po. Hello, Aisha. Okay. Tapos consolidate natin yung mga panalo nila, nina Secretary Galvez, Secretary Magalong, Mayor Magalong, Secretary Villar, Undersecretary Vega, Secretary Vince Dizon. Tapos tingnan natin kasi ito yung grupo ng healthcare capacity. Pero doon sa viral transmission spread po, dapat Department of Health yan. Ayan ho, minsan baka kailangan natin ng iba hong strategy dyan. Di ba ho, pag isang team ay hindi nagsasucceed, patulad ng Bulls dati, bago ho, pinaltan ho talaga yung coach eh. Si Phil Jackson ang pinalit. Meron kang superstar, pero yung coach hindi masyado tingin nila magaling para mag-champion. So, ang ginawa nila, kinuha si Phil Jackson. Si Phil Jackson naman, kumuha ng mga superstar, sina Pippen, sina Horace Grant, sina Dennis Rodman. Marami silang kinuha para maging champion na 6 times in the 1990s po. So, ang tingin ko po, baka kailangan natin ng isang good communicator at isang magaling na leader sa Department of Health po. At pinasok na nga si Undersecretary Vega, baka ito na po yung hinihintay natin pong pagbabago po na sana po na maayos po natin. Kasi si Secretary Nograles po, maliban po, Philippine Science High School yan, yan po kongresista, magaling hong sa budget, magaling sa math, baka kailangan natin ng science and math at dating ways and means, baka makatulong ho. Yun ang nakikita kong pong isang maganda po 'di ba? Opo. So, and then institutionalize yung approach po. So, ito po, mapapansin nyo, sa pagbasa ko po, marami akong underline. Kasi may nakikita akong comment na baka tayo po ay na nagsasabi lang po ng mga bagay pero hindi tayo nagko-contribute. Hindi naman po. We're reading, we're communicating, we're suggesting in a positive way. And hopefully they would listen because these are templates from the Harvard Business Review. Hindi naman ho natin kinuha to out of thin air, no? Ngayon, ang importanteng susunod natin gagawin ay yung timeline. So, after getting good people, kumuha na sila ng good people. The only leadership that matters is actually getting good people. Kailangan bigyan natin ng timeline. Kunyari, naka 100 days tayo.
dapat by October flat na yung curve. Yun po ang maganda yun eh. Tapos sloganeering, mag-slogan tayo na win the war, whatever, na maging slogan ng isang good communicator. Tapos para ma-rally natin ang mga tao na sumunod po. So, yan po isang suggestion ko lang po. Kasi I would not want to listen to someone who is arrogant and walang empathy. Parang isasara mo kaagad ang television pagka gano'n. Eh, wala ka ng trabaho, wala ka ng lahat. Eh, 'di ba mas maganda naman sana, kaaya-aya yung magsasabi sa'yo ng bad news or good news or bad news. Kailangan naman po, maganda rin po yung sasabihin natin kasi lungkot na yung mga kababayan po natin, eh. So, yun po ang nakikita ko lang po na mensahe kung mamarapatin niyo. Kasi nakakainggit naman po yung Thailand. Ang Thailand po, Diyos ko po, ito po, news, Thailand has ended the zero local transmission for 48 consecutive days na. Very inspiring po yan, no? Tsaka imagine niyo naman po, very worrisome. Ang 8:30 kanina umaga, pagising natin, 2,124 cases. Naghintay po tayo hanggang gabi. Sana sinabi naman po ng Department of Health na wala ho yung 4 PM habit, na hindi naman ho napuyat lahat ng tao. Tapos, early in the morning, bubulagta kayo sa balita na 2,124 cases at ang namatay 162 deaths. Madami po tuloy nagsuspecha kung anong ginawa ho sa data. At ang deaths are solid indicators of green prognosis. Kahit sabihin nyo maraming recovery, pero marami ang namamatay. Ibang klase po yun, ano? Kahit siguro nasa kabilang panig po kayo, kung meron tayong mga trolls dito, siguro mag-isip naman po kayo na isang bayan ho ito. A death is a death. Pag mas maraming death over recoveries or maraming deaths na marami tayong namamatay na kababayan, hindi ho basta-basta to. Kahit to sabihin nyo may recovery kayo at maraming namamatay, hindi ho magandang balita ito. At gusto kong maintindihan nyo na we're fighting a single war. Hindi ho ito panahon para magsiraan ho tayo na minsan nga ho nakikita ko binaban ko na lang po yung mga sinasabi nyo. Pero hindi ako naaasar ho dyan. Sabi nung mga sumusuporta sa atin, part yan ng malaking advokasya. We don't want to stonewall and we don't want na mag-isip tayo na sinusundan tayo regarding this. Hindi po. Tumutulong po tayo rito. Now, puntahan natin yung positivity rate. Tama po, nag-i-increase ang cases po. Pero may required ho normal value na pag nag-positive ang case ng WHO. Dapat 5% lang. Ngayon, kung tumataas ang positivity rate natin, 11.6%, ibig sabihin, yung cases na yan na sinasabi natin, nagiging uncontrolled dyan. We don't want yung ganyung cases. At ang based sa run rate natin, kung tayo ngayon ay July, ano pa lang, 14, umabot na tayo ng 57,000 cases, matindi po yan, 56, oo. Aabot po tayo ng mga 70 to 80 by the end of the month, no? At harinawa, wag na naman sabihin with BTUP. Yun ho yung mga ganong klaseng communication po ang medyo nagpasama po sa imahe ng ating IATF at gobyerno. Naging overconfident tayo. Tapos ilang araw lang ho, last week lang ho yan, eto na, sumuko na ibang hospital. Ang una, Makati Medical Center. Kaibigan natin ho si Dr. Saturnino Bong Javier. Kaklase ko naman ho ang medical director ng St. Luke, si Dr. Benjo Campomanes. Hindi ho biro-biro ho ito na nangyari. So sa aking pagdadalamhati, nanood muna kami ng sine mag-asawa. Oho, maganda yung infographics po. Ay nakakaiyak po yung Through Night and Day ni na Paolo Contis at saka Alessandra De Rossi. Yun pala ho, may brain tumor. Kinento ko na tuloy sa inyo, manonood kayo. Hindi ho, kwento ho ng kailangan malaman yung signs and symptoms para malaman nyo kung nagkakaroon po ng diagnosis. Ganon din ang numero. We need to study that, no? At binabati ko nga pala ang ating kaibigan, si Mayor Benji Magalong. Congratulations po. Hinirang po kayo na isang czar para congratulations. Karangalan natin makilala po kayo at i-lead po yung country.
para bawat local government unit makapag-establish ng contact tracing. Thank you po sa inyo. Thank you po sa inyo. Mayor Benji Magalong, very inspiring po, no? Ito yung mga bagong spark plugs po, ano? Secretary Vince Dizon, ang kaaya-aya yung face, kita nyo, smiling face, no? Mayor Benji Magalong, intelligent person. Secretary Mark Villar, mabilis kumilos sa build. Si Yusek Paul Vega, magaling din po. Okay? So, ngayon, itong hapon, 836 cases na naman po. At ang total ay 57 na nga po, sinasabi ko. At yung 65 deaths ngayong hapon na to, is second highest reported in a day. Imagine niyo 162 kanina, tapos 65. Ano naman ho yung ating pong ahensya ng kalusugan? Ba't naman ho ganun yun? Hindi naman ho nabantayan yan at nag-full capacity na naman. Para lang ho tayo bumalik sa dun sa square one ho nung March na yung mga ibang hospital ay nagsara na at ganun na naman po. Katagal-tagal na po yun, no? Ang dapat ko lang ho sabihin sa inyo, the idol natin si Michael Jordan. So may talent ho tayo that can win games, pero kailangan teamwork at saka intelligent po ang they're good people but intelligence should be used and use the data very well to analyze po yung case. Kasi the data would mean so much in terms of anticipation po eh. And then yung pagko-communicate, dapat po ay mababang loob. Mababang loob po at may empathy, may talino po. Pag ho ganyan ng ganyan tayo, hindi ho tayo makakakuha ng motivation sa ating mga tao. If we demand people to be accountable, then we should actually communicate in a way na maganda. Tsaka isa desire. Papakita rin ng leaders natin na may desire tayo to become great. Meron tayong goals na sineset. Meron tayong commitment to excellence, may dedication. If I remember right, nung number one hong pharma ang Pfizer dati, may sloganeering yan sa t-shirt, yung kunyari, relentless for change, ilalagay mo kung sino yung mga best LGU dyan, para maganon, ma-inspire sila lahat. Hindi ho, kasi maganda ho, may awards din po na best LGU leader na awardan para ma-inspire, para magayahan ho yung tao. Para magpakita rin ng intensity and strength and passion. So, bibigyan dapat natin ng mikropono itong mga taong to at hindi lang isa nagko-communicate, hindi lang ang communicator sa palasyo. Kung hindi ito, pagsalitain natin. Pag may ginagawa, parang ideas nila na-articulate din. Hindi laging nasa plenary. Opo. And then, ito, katulad dito si Mayor Rex Gatchalian. Imagine niyo ito. Isang mayor pero ang antindi ho nitong mayor na to kasi nakakapag-isip po siya ng mga bagay-bagay para gumanda ho yung kanilang lugar, no? At happy birthday nga pala ho kay sa ating nagpapabati ho Marisa Saragosa. Oh, happy birthday ho. Isa hong fan ho natin dito o kasama sa Relentless for Change. Ayun na nga po. Sana ho dapat ho talaga magaling po yung ating communicator, no? At dapat ho i-allow sila mag-communicate. Hindi ho pwedeng hindi sila mag-communicate ng kanilang mga plano para magkaroon naman po ng tatrangko, hindi lang ho iba. Okay. So natapos ho tayo dun sa DOH data, full capacity, new appointments, sinabi natin maganda yung mga napili. Kailangan lang natin silang mag-gel at mag-communicate. Baka kailangan din ho tayo magpalit ng communicator na mas mahusay at mas may empathy. Yung opinion ko lang naman ho ito. Wala naman ako binabanggit na pangalan po. Tapos baka tuluyan na po tayong magpalit po ng mga liderato ho dyan sa taas at para matapos na po itong total revamp na tinatawag ho dito para magkaroon ng inspiration mga tao. Kasi tayo na lang po at Indonesia hindi nakaka-perform baka dapat tuloy-tuloy na po natin yung
atin hong revamp, no? Oo, ayan, ang daming nagbubunyi kay Mayor Magalong. Yan yung sinasabi ko, nakaka-inspire. Nakaka-inspire po na pag yung isa hong hero, isang leader, eh nare-recognize, LC, yan, Victor, nare-recognize ang kanyang galing. Di ba po nakaka-inspire na may isang biglang aangat dahil magaling. Nakaka-inspire po yun. Totoo po. Inspired po ako dun sa mga bagong napili. Yung mga hindi natin napipili, kasi hindi naman ho maganda yung nagagawa nila. Eh baka dapat palitan na po muna po sila. Nagpalit na rin po lang tayo para bago naman po. Ibig sabihin sa Mindoro niyan, pahiyang eh. Alam niyo po ba yung pahiyang? Sa amin no, sa Mindoro, pahiyang. Pahiyang, yung, ano gayong ano, pahiyang? Ayan no, dami nagko-congratulate kay Mayor Magalong. Ang dami po eh, sikat po eh. Sana makarating po. Oo, pahiyang. Yung pahiyang po, yung, hindi ko ma-explain eh. Parang magpalit muna. Iba naman muna. Oh, si Leia, sabi. Oo. Oh, yun ho, binasa natin eh. Hindi ho natin kinuha sa hangin eh. Change management. Buong araw po to binasa ko ngayon eh. At gusto ko ngang i-share sa inyo. At ito ang maganda. Kailangan daw yung leader na pipiliin natin, may tatlong H. O, tandaan nyo ipakilista. Oo, yan, June, tama ka. They should have heads, they should have hearts, and they should have hands. Ba, galing oh. According to the Harvard Business Review, tatlong H ang dapat meron sila. According to Paul Levy's success at the Beth Israel Medical Center, it is that he understood the importance of making sure that the cultural soil had been ready before planting the seeds of change. And these are the required. On a cognitive level, the employees in receptive environments are better able to let go of competing and unsubstantiated views of the nature and extent of the problems facing the organization. They hold the same as the leaders. They should know about the performance of their leaders so that they can also perform well. Yan. They can contribute and take responsibility if they are inspired by their leaders. Yan. And it should be a shared fact-based diagnosis in order to move forward. Kita nyo na yan? Harvard ho yan. Number 2, heart. On an emotional level, employees or people in receptive environment identify the values of their leaders. They believe that people would stand for someone na pareho ang gusto nila. Equally important, they should trust the leader. Believe that he or she would share the same values of commitment, of fighting for their rights and to preserve their lives. Yun sinasabi. Yan. Number 3, workers in the environment should have physical hands-on experience. Yan ang sinasabi. They have seen the coming changes up close and understand what they are getting into. Kaya, in-appoint natin to kasi may hands-on eh. So, tatlo ang kailangan natin, mga kaibigan, from our leaders. Heads, hearts, hands ang kailangan. Heads, hearts, hands. Kailangan may gagawin na ganun. Napakaganda ditong. And then they should reinforce good habits. Yun ang sinasabi dito ng mga leaders natin. Because we cannot persuade people to move kung hindi, di ba? Very inspiring. Very inspiring today na to. Okay? So, yun na bahagi ko sa inyo. Tatlong H po tatlong H. Total revamp. Tama po yan. So, heads, hearts, and hands. Okay. Now, yung IATF, magdi-decide yata po sila, according to the news, sabi ni Secretary Galvez, ang presidente magdedeklara niyan July 15. Tatlong H po. Pahiyang, pag-good vibes muna po. Heads, hearts, and hands.
Pabenas. Tama yan. Yan, tama po yan. Pabenas muna. Okay. Oo, tama po yan. Leadership, heads, hearts, hands. Totoo na naman tayo. Every day is a learning day, no? Oo, pwede rin sa buhay natin. Heads, nag-aaral tayo. Hearts, we have to have the passion. Hands, you have to be skilled also. Kailangan yan, no? 3H. Okay, pasalamatan din natin ang dalawa nating naghihimay ng data, si Dr. Benjamin Ko at si Edson Guido. Lalabas na po siguro yung malas ng malas. Lea, oh. Ang daming may gusto si kay Secretary Nograles dito na maging bagong communicator. Ayan, oh. Tapos ang daming papuri kay Mayor Magalong. Ayan, oh. Kita nyo yan? Very inspiring. Sana i-share nyo makarating kay Mayor Magalong. Yan. Tapos makaka-focus na ho siguro, no? Ang mga tao ngayon sa mga dahil ang Congress okay na. Okay? Sana sa sona ng Pangulo may i-announce na yung mga bagong changes pa para maayos po, no? Nakaka-inspire din po. Yan, si Yorme Isko, si Mayor Bico, Mayor Magalong. Sana po, yung huli nating suggestion, meron hong champion na local government unit para makipag-diskusyon sa IATM. Kasi sabihin niya sana meron hong grupo, think tank na mayors, na sabihin, para matulungan si Mayor Magalong. Ito naman sa execution ng plano. Oo, kanya-kanyang galing. Kanya-kanyang galing. Let's say si Mayor Rex Gatchalian naman, LGU siya sa innovation. Yan. Si Mayor Bico naman, very inspiring leader naman. Hands-on din. Si Mayor Isko Moreno. Yan. Marami pa si Jerry Treñas ng Iloilo. Si Mayor Richard Gomez, very inspiring din po siya. So marami po tayong makukuha po, no, na LGU na mga champions po ang tawag ho dyan. Oho. Dok, nakaka-inspire, oo, yan. Dami po na natutuwa sa ano. Oo, thank you po sa pagtulong ninyo. Heads, hearts, and hands. Tama po, bago nating learning ho ngayon. From the Harvard Business Review. Oo. Ayan. Thank you po Thank you po sa inyo. Tomorrow, may tatlo tayong interview kay Senator Orly Mercado at kay Cheryl Cosim sa TV5. Tapos kay Mr. Cito Beltran, alas 8 po. Kanina po saksi, guest po tayo. Tapos tomorrow naman yung Association of Local Colleges and Universities, 122 po na presidente at naghahanda po tayo sa lecture para tayo po ay magkaroon po ng maiko-contribute doon naman sa ating advocacy to teach, to heal, and to lead. Meron din tayo advocacy sa schools. Kasi ang gusto natin, maging knowledge experts ang mga Pilipino. Pag naging knowledge ang experts ang mga Pilipino, they will be able to prevent the transmission of the virus. Diba? To teach, to heal, and to lead. So to teach, i-maximize natin yung mga colleges and universities and academic institutions to contribute. Kasi yung heal, ginagawa na ngayon ng IATF, Department of Health, no? Tapos yung lead naman, LGU. So yun ang isa sa Relentless for Change. Meron din tayong hashtag THL, to teach, to heal, and to lead. Ang nakikita ko, we should actually address the level of knowledge ng tao pagka ganun po. Okay? So yun ho ang nakikita natin na bago nating advocacy. We'll focus on all institutions right now na makakatulong po. And very good ho tong day na to. Natutuwa ako at nagkataon ho. Then binasa ko uli yung Mamba mentality. Talaga hong passion Dapat pakita yung passion, no? Alisin ang malas po sa ano. Oo. Tapos we need to focus. Tama po yung nagsabi niyon. We need to focus. Ang kailangan lang ho ni Secretary Galvez, yung mga magagaling niyang tao ay mag-gel, mag-teamwork. Pakinggan po. Minsan from the unsolicited comments po, you'll find dun tama po yung iba
Okay, ngayon ho ay July 14 at ang nakalagay from wisdom from above, a godly example. Ba, ganda ah. Righteousness exalts a nation. As this proverb suggests, our choices have consequences that reach further than we may expect. Because of the salvations, we enjoy the knowledge of God as we have as Christians, and we have great responsibility, not just to our families, but to our fellow citizens and nation. The Apostle Paul said, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, this will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life." This means that when we consider the immortality in our country, we must first look at the church, whether we have sown righteousness as we have commanded. When we complain because of the lack of education in our nation, we must consider whether the body of Christ has been consistent in teaching biblical church truth and leading others into a growing relationship with God. So, dapat ton. Friend, we cannot allow sin to run rampant in our homes and churches and expect the rest of the country to grow in godliness. So life simply does not work that way. As we read in Peter 4:17, it is time for judgment to begin with the household of God. We must begin with our own hearts and church families. In order to change our country, we must pull up those roots of rebellion in our own backyard, and we must be found faithful to our cause, because the future of our country depends on our moral values. So Lord, lead me in your righteousness, that I may be your light to my fellow citizens. Amen. So, yun po ang sinasabi po sa ating kabanata today. So we discussed the DOH data na dapat real-time and granular. Ayaw natin ma-surprise kasi bumalik na naman tayo dun sa unang nangyari sa atin na ACQ nung March. May bago tayong appointments. Congratulations to Mayor Magalong, ang ating contact tracing SARS, SAR, Secretary Mark Villar, Isolation SAR, Secretary Yusek Bong Vega for Treatment SAR. Uh, Congratulations po sa inyo. Sana ma-inspire po kayo. Um, Sana makarating po sa kanila. Isang mantra natin is to teach, to heal, and to lead. Gamitin natin ang academic institutions to become a forum to exchange ideas para maayos po. And the other branches of government, legislative, judicial, and executive, magtulungan po and biglan natin ng timeline. And then, ang tingin natin sa July 15, ang National Capital Region, dapat po siguro ibalik sa ECQ, i-hammer natin muna 2 weeks, then baba natin sa MECQ, improve natin ang healthcare capacity. Ang Cebu, baka maibalik sa GCQ or sa MECQ, gradual phasing, para maayos po yon. Para one time, tapos bigla natin ang deadline po for the next 100 days. And I think it will be okay. I think I'm very happy po at nakita natin po mga kaibigan na meron naman pong changes. Kaya lang po, nasadlak tayo sa news na ang ibang hospital ay full capacity na. At yan ay National Kidney Institute, Makati Med, St. Luke's Medical Center, Quezon City, and Global. Marami na po nagsasabi. Ay, July 13 pala po ngayon, Doc. July 13. Ang binasa ko po ay July 14. Oo nga po. July 13. Sorry po Father knows best po. Pagpapalitin ko na lang po bukas. Pero ang sorry po, July 13 ho. So yun po mga kaibigan at bukas po kung may panahon kayo, manood po kayo kay Senator Orly and kay Cheryl, and then sa Facebook po ng Agenda kay Mr. Cito Beltran. At balitaan ko na lang kayo nung lecture ko 10 to 12 po dun sa Associations of Local Universities and Colleges. Yeah, Michael, magalong sa 2022. Matindi. Salamat po sa inyo.
mga kaibigan, at natutuwa po ako at yung ating mga dinidiscuss dito po ay natutupad po. Halinawa, keep safe ha. Delikado po pa ngayon. Hindi pa tayo dapat mag-drop ng guard natin. Ito po si Dr. Tony Liachon, isa pong Pilipino manggagamot, makatao po, makabayan at makadiyos po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo.